And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang nagbabagang balita. Nako, impeachment complaints against kay Sara Duterte mga kababayan na ihain na po at natanggap na rin mga kapatid ng Secretary General ng House of the Representatives. Nako, mag-iiyakan na talaga dito mga kapatid ang mga DD shit supporters ng mga Duterte. And ito lang mga kababayan, in my personal opinion mga kapatid, napapanahon na rin naman na talaga na i-impeach si Sara Duterte mga kababayan, dahil sa tingin ko sapat na yung 2 taon mga kapatid na nakilala natin kung ano nga bang klaseng leader itong si Sara Duterte mga kababayan. Biruin nyo yan mga kapatid, binoto siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa at para humalili sa presidente ng ating bansa. Pero ano ang ginawa ni Sara Duterte mga kababayan? Siya pa mismo or sa kanya mismo nanggagaling ang banta sa buhay mga kapatid ng ating presidente. Diba? And isa pa dyan mga kaibigan, yung mga milyon-milyong pondo na ibinigay sa kanya magpahanggang ngayon mga kapatid, questionable pa rin. At patuloy na iniiwasan ni Sara Duterte mga kababayan, itong mga tinatanong sa kanya kung paano nga ba niya nilustay yung milyon-milyong pondo na ibinigay mga kapatid sa Office of the Vice President. And ito lang mga kababayan, kung sakaling ma-impeach itong si Sara Duterte mga kapatid, naniniwala po ako mga kababayan na magbabago na po ang takbo ng gobyerno natin. Kasi mga kapatid, itong si Sara Duterte lang naman ang nagpapagulo ngayon mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. Siya pa mismo ang nangunguna ngayon mga kaibigan sa pag-destabilize sa administrasyon ni President Marcos. Pero bago tayo mapatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Then ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. And from every women civil society. Magandang hapon po. Good afternoon. Salamat po. Kasama ko po yung mga containers po natin from various sectors para po sumite ang kanila po yung bigas. Dito na lang tayo. Sige na, abot na. Abot na. Verified complaint for impeachment signed by 17 complainants. Duly verified. As I said kanina, 5 grounds for impeachment under the Constitution and also the rules of impeachment of the House of Representatives and 24 articles of impeachment ang enumerate and discussed under those 4 or 5 basic grounds for impeachment and duly endorsed by Representative Percy Sandanya. Matatandaan nyo mga kababayan, itong si Sandanya mga kapatid, ito yung inalipusta mga kababayan ng mga DD shit supporters dahil nga mga kapatid sa kanyang muka at ito isa din ito din yung mga kaibigan ang binastos ni former President Duterte mga kapatid noong time na nag-appear siya sa House of the Representatives or sa Quadcom noong mga nakaraang linggo. Pero tingnan niyo naman mga kapatid kung anong sinagot niya sa mga pang-aalipusta sa kanya ng mga supporters ni Duterte at maging kay Duterte mga kababayan. Impeachment complaints again sa anak ni Digong na si Sara Duterte. Tuloy! So ito na po. Nabasa ko na po kanina. Yung mga complainants kanina. Assisted. Baka po ulitin lang po natin. Nakatayo naman po dito sa harapan yung complainants. Pakilala na lang po muli tayo. Simulan po natin. So yan mga kababayan, nakita po natin na natanggap na po ng Secretary General ng House of the Representatives mga kapatid itong impeachment complaints against kay Sara Duterte mga kababayan. And ito lang, para sa mga naguguluhan dyan, baka may magtanong kasi. Akala ko ba kapatid na
hindi suportado ni President Marcos itong impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Alam niyo mga kapatid, base doon sa naiintindihan ko kanina no sa press con ng taga House of the Representatives, mga kababayan, na inyo rin napanood dito sa ating channel kanina mga kaibigan, pinapakita lang po doon mga kapatid na magkaiba po ang executive branch sa legislative branch mga kababayan. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po basta-basta pwedeng mangialam no ang executive branch mga kaibigan sa mga desisyon na gustong gawin nitong legislative mga kaibigan. So sa banaling sabi mga kapatid, hindi po basta-basta pwedeng harangin ni President Marcos no itong mga impeachment complaints na ito mga kababayan laban kay Sara Duterte na inihain nga dito sa House of the Representatives. And isa ba mga kapatid, hindi naman po utos yung sinabi ni President Marcos noong nakaraang araw no at yun po ay isang uri lamang mga kababayan ng pag-express niya sa kanyang saloobin na kung saan sinabi niya na tigilan niyo na yung impeachment na yan dahil hindi naman importante si Sara Duterte at wala namang maitutulong yan no sa ekonomiya or sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi naman po niya inutos mga kababayan na ops, tumigil na kayo dyan. At kahit pa mga kapatid kahit pa utusan ni President BBM itong House mga kababayan na tigilan nyo na yan, wala pa rin naman siya magagawa mga kapatid. Hindi naman pwedeng sundin siya agad ng House niyan. Kasi may tinitignan din dyan mga kapatid na tinatawag natin mga grounds. No? Ano ba yung mga grounds na nakikita dito? No, bakit ba kailangan itong i-consider na i-process para ma-impeach si Sara? Ganon kasi yan mga kababayan. No. And siguro pwedeng makinig ang House, no? Pwedeng pagbulay-bulayan ng House, no, yung sinabi ng presidente, pero hindi sila pwedeng tumanggap or hindi sila tumatanggap mga kababayan ng direct orders coming from the president dahil magkaiba naman po ang function ng legislative mga kapatid sa executive. Si BBM kasi belongs to executive mga kababayan, and itong mga nandito sa House sa legislative sila mga kapatid. No. And para sa akin mas okay na rin na i-impeach itong si Sara Duterte. Dahil mga kababayan, real talk lang, no. Kaya lang naman gumugulo ngayon mga kapatid ang ating bansa, no. Dahil lang naman yan dito sa mga Duterte mga kababayan. Dahil sa kanilang sa kanilang adhikain or plano na patalsikin ang presidente at pumalit itong si Sara Duterte. Yan lang naman ang pinag-ugatan nitong lahat mga kaibigan. No? At ano ba ang maidudulot nito sa ating bansa mga kapatid kung hahayaan natin si Sara no na manatili diyan sa kanyang posisyon bilang vice presidente tapos ganito yung kanilang mga ginagawa, 'di ba? Gulo lang mga kababayan at magiging kumbaga mahahati ang ating bansa mga kapatid, no? Imbis na pagplanuhan kung ano yung magandang gawin no para sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino, wala na. No, kasi sila nandiyan ang mga Duterte nang uudyok ng lalason mga kababayan sa utak ng mga Pilipino na kesyo ganito, kesyo ganyan, no. Sibakin nyo na yan si Marcos, no, pagtulong-tulungan nating palayasin si Marcos, 'di ba? Wala akong nakikitang mga kapatid, no. Magandang sense dito sa mga pinaglalaban ng mga Duterte mga kababayan. Imbis na sagutin yung mga tinatanong sa kanila, yung mga binabatong mga complaints sa kanila, ang ginagawa nila mga kababayan, tudo iwas. Diba? Akala mo kung sino magsalita sa media mga kapatid, ang yayabang pa. Diba? Kaya tama lang na i-impeach itong si Sara Duterte mga kababayan para matuldukan na itong lahat. Kaya ako, kahit sinabi ni President Marcos, although ang kay BBM kasi mga kapatid, ang point lang naman kasi ni BBM na baka mas magiging magulo no yung sitwasyon ng bansa pag na-impeach si Sara, 'di ba? Pero kung titingnan natin mabuti, meron naman tayong mga militar eh. Ngayon kung lalabag na sa batas itong mga Duterte at gagamit na sila ng dahas no para patalsikin si Marcos sa or para manggulo dito sa loob ng ating bansa, choice na nila 'yon. 'Di ba?
galit sila sa NPA, pero sa tingin ko, doon sila papunta. Sila ang papalit mga kababayan sa NPA. And alam niyo mga kapatid, kagabi kasi nanood ako ng live ni Derek Freddy Valera. And ito pala guys, bago pala tayo magpatuloy, suportahan po natin mga kapatid itong kaibigan nating vlogger na si Derek Freddy Valera. Kasi sa tingin ko, mga 300 na lang yata yung kulang sa kanyang subscribers bago siya mag 100,000 at bago niya makuha yung kanyang yung kanyang silver play button kay YouTube, Kaya nanghingi sa akin ng tulong itong kaibigan natin na kung pwede, manawagan tayo ng suporta sa kanyang channel mga kaibigan. Kahit yan na lang po ang ibigay nating regalo sa kanya ngayong Pasko mga kapatid. Isang magaling din po na vlogger yan si Derek Freddy Valera mga kababayan, at katulad din po sa akin yan na isang pro-government vloggers mga kapatid. Suportahan natin. And yun na nga, kagabi sa kanyang live mga kababayan, napanood ko yung kanyang tinalakay doon patungkol dito sa isang manyakis mga kapatid na DD vloggers, na si Badong Aratilis ba yun? Yung tinatawag nilang si Mang Kanor. Kasi nga mga kapatid, kagabi nag-bluff sila na di umano meron daw silang 500,000 na mga kasamahan na dadalo ngayong araw sa kanilang people power na ginaganap diyan sa EDSA mga kababayan. Yung pala mga kapatid, ngayon ko lang na-realize na pang-bablap lang pala yun mga kaibigan. Para ma-intimidate itong mga personalidad mga kapatid na magfa-file ng impeachment complaints against kay Sara Duterte. Akala kasi nila mga kababayan na pag inanunsyo nila yung mga numbers ng dadalo sa kanilang tinatawag na EDSA People Power daw mga kapatid, mai-intimidate na po itong mga taong ito na mag-file ng kanilang or ituloy yung kanilang filing ng impeachment complaints against kay Sara Duterte. Pero mga kapatid, magpahanggang ngayon, wala pa silang 2,000 mga kababayan. Walang 2,000 dumalo. So doon ko napagtanto mga kapatid na pananakot lang pala yun. Baka sakaling ma-intimidate. Pero mga kapatid, hindi. Walang 500,000 na dumalo at natuloy, naihain at natanggap na rin ng Secretary General. At kahit pa siguro mga kababayan, sabihin nila nating totoo yung 500,000 nilang dadalo ngayong araw, hindi pa rin mapipigilan niyan mga kapatid itong paghain ng impeachment complaints against kay Sara Duterte. Kasi mga kababayan, importante po yan dahil interest po ng ating bansa mga kapatid ang pinaglalaban dito nitong nila Senator Laila de Lima. Nakita naman natin mga kapatid na kung paano niyurakan ng isang Duterte mga kababayan ang konstitusyon ng ating bansa. Di ba? Nakita natin mga kapatid sa pamamagitan ng leadership ni former President Duterte. Tingnan nyo mga kapatid kung ano yung ginawa niya noong siya po ay naging presidente ng ating bansa. Pinaslaughter niya ang mga inosenteng Pilipino mga kababayan. Pinapasok niya ang mga illegal na negosyo ng bansang China dito sa ating bansa mga kapatid. Di ba? At ito pa mga kababayan, ang pinakamalupit talaga. Pinapasok niya sa Malacanang ang isang big time drug lords mga kapatid na si Michael Yang. Di ba? Kaya nakakatakot mga kaibigan na magkaroon uli ng isa pang Duterte mga kapatid na maupo dyan sa Malacanang. Kaya ngayon pa lang, dapat ma-impeach na si Sara mga kapatid para hindi na siya kasi mga kaibigan pag na-impeach kasi si Sara mga kapatid, hindi na po siya pwede na tumakbo sa kahit anong posisyon later on. 'Di ba? Kaya sa pamamagitan ng impeachment na ito mga kababayan, mapipigilan natin ang isang Duterte na maupo diyan sa Malacanang. 'Di ba? Ganun lang 'yun mga kapatid 'Di ba? Pinagbigyan na natin sila. Nakita natin kung anong klaseng leadership yung pinakita nila. 'Di ba? Itong si Sara, pinagbigyan na natin ng 2 taon. Tiningnan natin kung may maitutulong ba siya sa bansa, pero wala. 'Di ba? Wala siyang nagawa sa bansa natin mga kababayan kundi doon, i-criticize ang gobyerno, 'di ba? Magbakasyon tuwing may sakuna, wala siya. 'Di ba? Tapos ngayon mga kapatid, binagbantaan pa ang buhay ng presidente. 'Di ba? Wala tayong nakitang maganda sa mga ginawa ni Sara Duterte mga kaibigan sa loob ng 2 taon. Nasayang lang ang buwis na
ibinayad ng taong bayan, no, dito kay Sara Duterte, mga kapatid. Biruin mo, milyon-milyong pondo, walang tamang paliwanag kung saan inilagay. Ngayon, todo iwas pa. Imbis na sumagot kung paano nga ba talaga inubos yan. Alam yung mga kapatid, kahit ulit-ulitin natin yung confidential funds na yan, no? Wala talaga eh. Wala talaga tayong nakukuhang sagot kay Sara Duterte. Yung iba dyan, paulit-ulit daw. Puro kayo confidential funds, puro kayo ganito ganyan, ilang beses na daw pinaliwanag. Di ba? Kung naipaliwanag pa ni Sara Duterte yan, di dapat ngayon, hindi na yan pinag-uusapan. Ang problema nga, no, ang daming mga anomalya, ang daming mga questionable, no, na mga resibo na nagsilabasan ngayon, no, na isinumiti di umano ng opisina ni Sara Duterte sa COA. 'Di ba? Ang daming mga katanungan ng mga Pilipino na hindi na nasagot, no, dito sa ni Sara Duterte, mga kababayan. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi naging functional si Sara Duterte sa kanyang sinumpaang tungkulin sa ating bansa. Kaya nararapat lang talaga, mga kababayan, no, na i-impeach itong si Sara Duterte at nang sa ganon hindi na ito mabigyan ng tsansa later on, mga kapatid, na maupo pa sa isang posisyon, no, especially sa national position, mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video, mga kapatid, ano? At paki-comment na rin kung kayo ba'y nasiyahan dito sa impeachment complaints, mga kapatid, na naihain ngayong araw, no, against kay Sara Duterte. Hanggang dito na lang. Adios.